Ito na nga po ang pangatlong kwentong stroke ni Ate Mabs. Yung pong ako ay lumabas na ng hospital, di ba? Tapos pumunta tayo kay Dr. Cecil Ju para po magpamoksa. And then after po noon, ang kapatid ko naman po kasi ay isang physiotherapist, kaya hindi po siya pumayag na hindi niya ako ma-therapy. On the third day after ko po lumabas ng hospital ay dumating po yung ate ko, pumunta po siya dito. At ayan po yung mga pictures ng unang-unang pag-therapy niya sa akin dito sa bahay namin. Pagpasensyahan nyo na po ang itsura ni Ate Mabs dyan kasi medyo mukha pa tayong bangkay dyan. Ang payat-payat ko po. At yan po yung way ng pag-therapy ng aking kapatid na si Ate Linda de la Cruz. Shout out po sa iyo, ate. Salamat sa pagtulong mo. So, yan naman po ay para naman po sa mga nerves na para yung ginagawa niya po yan, itsurang parang masakit, itsurang parang ginugulpi ako, pero sa totoo lang po, ang laki ng tulong ng therapy na yan sa akin, kung paanong, parang, alam mo yun, nagising yung mga nerves ko, at ramdam ko po siya dito, na dumadaloy na parang, nabuhay siya, na hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Masakit nung habang ginagalaw ka, yan, yung mga ginaganyan ka, minamasahe ka. Pero hindi siya basta masahe. Meron mga points siya na alam niya kung paano niya gagawin. At ramdam ko po na talagang dumadaloy. Yung parang, yung nerve ko ay basta hindi ko po ma-explain, pero ang maganda doon, masakit siya habang ginagawa, pero pagkatapos po yung therapy na yan, wala po akong pain na naramdaman, wala po siyang after pain. Alam mo yun, hindi ako nasaktan, wala akong hirap, yung parang wala akong naramdamang masakit. Pero ginhawa ang naramdaman ko. At ayan po, yung video na yan, na naglalakad ako, naakay ako ng ate ko, yan yung unang tumayo ako, at naihakbang ko yung mga paa ko kahit ako'y inaalalayan. So, ibig sabihin, nag-function yung aking, ito pong aking paralyzed area ay nakagalaw, nahihakbang ko yung mga paa ko. Isa pong napakalaking, anong tawag, achievement, fulfillment. Isang napakalaking bagay na po yan sa akin nung time na yun. Saya-saya ko, and even my ate ay sobrang saya. Kasi nakatayo na po ako agad. That was my first step. Hindi madali, mayroon pang bigat noong time na yan, pero ang pinaka-importante, masaya ako niyan dahil naigalaw ko na yung mga paa ko at na, hindi lang basta naigalaw, naihakbang ko siya sa tulong po ng physiotherapy na ginawa ng Ate Linda ko. And I thank God sa buhay niya kasi binigyan siya ng gift sa paghihilot ng ganyan, sa pag-therapy ng ganyang paraan, at nagpapasalamat ako dahil ako ang natulungan niya pagdating sa ganyang bagay. So yan po ang isa sa ginawa ni Ate Mabs pagkatapos ko pong lumabas. That was 3 days after ko lumabas ng hospital. Nagstay po ang sister ko dito ng 2 araw para magkasunod na araw niya po akong na-therapy. And then after that, every week po ay binabalikan niya ako dito from Cavite to Bulacan, bumabiyahe siya para lamang po ma-therapy ako. Kaya shout out and thank you Ate Linda dahil sa tulong mo kaya naka-recover si Ate Mabs at isa po yan sa mga ginawa natin. Okay, kaya sundan nyo pa kung ano pa ang maraming kwento ni Ate Mabs sa mga susunod nating videos. Next video po natin, ikukwento ko naman sa inyo kung ano naman ang mga diet or ano ang diet na ginawa ni Ate Mabs. Kasi kahit ano pong gawin natin na therapy at pag-exercise at pag-inom ng gamot, kung hindi natin aayusin ang ating kinakain, ay mawawalan po ng halaga ang lahat ng ito. Kaya abangan po ninyo yan sa susunod nating video. Dito po yan sa #kwentong stroke ni Ate Mabs. Sa Ate Mabs TV. See you. Bye-bye. God bless.